I-clear ko lang ho sa inyo, ito na ho ang last day ko, ng aming mga staff, at ng programang Wawawin dito po sa GMA7. For 6 years and 8 months, nagbigay kami ng saya sa inyo, tulong na abot kaya namin. Gusto ko lang kung, kumbaga, ibalik kung paano ba nagsimula. Bakit ba napunta si Willie Revillame sa GMA? Ito po, panoodin natin. Okay, yun po yung una ko pag-sign ng contract. That was March 20, 2015. So, 2015 po yan. And then, yun po ang signing ng contract. Sa totoo lang, wala akong nakakalam sa mga taga-GMA na ako ho ay pupunta rito ng ganong oras. It's only ako po, ang aking pong kapartner si Atty. Boy Reyno, Atty. King Reyno, Atty. Ferdy Domingo, at yung tao rin po naging tulay na pagbalik ko po sa industriya ng telebisyon. Of course, walang iba. Ang CFO po, si Mr. Philip Yalong. Si Tito Philip, siya ho yung paragang gumawa din ng paraan na makapayag po, pumayag po si Atty. Goson. So yun po ang istorya niyan. Yan po ang unang araw nag-sign. Wala akong nakakalam, even ang news, hindi ho nila alam. Nabigla na lang sila na ako po ay nandito na sa GMA7. Ganun po, sinekreto yan. Dahil alam niyo naman ho, kung saan ako nanggaling. Siyempre, marami ding mga maaring may ayaw sa akin. Bakit? O ano. Pero, pinaglaban ako ni Mr. Yalong at siyempre po ng ating chairman, walang iba kundi si Atty. Felipe Goson. And then, after that, nagsimula na ho kami. Ang una ko hong programa dito, Sunday. Tawag nga nila, siesta, tulog ang lahat. Natutulog ang buong Pilipinas, 3:30 po ng Sunday. Every Sunday lang ho, nagsimula kami. Meron kami nirentang studio dyan sa Kalayaan. Ito po yung unang-una naming performance. Walang commercial. Alam niyo bakit? Wala ho kaming marketing, walang sales. Basta makapalabas lang. Di ba? Mapakita lang yung programa, yung gusto namin gawin. Panoodin po natin to. That was May 10, no? 5, 10, 15, eka nga. May 10, 2015. 3:30 po yan. Sa sobra hong pagmamahal nyo sa akin sa programa, one of the highest ratings po yan ng Siesta. It's 9%. Kaya ho, na-welcome nyo ulit ako sa television. And then after that, gumanda yung ratings. Nagkaroon ako ng meeting with Mr. Joey Abacan, sa kanyang mga staff, kay Ms. Michi at kay Ms. Rhea, hiningan ako ng meeting. Nagkaroon na naman po ng changes. Ang kontrata ko po dito, hindi 1 year. It's always 3 months. Wala pong natapos sa kontrata rito. Kung aalamin nyo lang, lagi pong pautik-utik yung kontrata ko. Hindi ko natutuloy at hindi natatapos. And after the 3:30, kinausap po nila ako, pwede ka bang mag-back-to-back sa Pinasaya. Magiging Sunday ka na, 2 o'clock. Ito naman po yun.
po. After naman po ng 2 o'clock, hindi na naman natapos yung kontrata ko. Lagi yung kontrata ko dito, hindi natutuloy. Bakit? May pagbabago na naman po. After po ng 2 o'clock, ng back-to-back ng Pilsaya at Wawawin, eto na po. Dumating na po another meeting with Mr. Joey Abacan. Diyan ho kami kumain sa may bandang Timog. Sabi niya, asan ka? Ang totoo niyan, hihinto na ho sana ako. Ayoko na sana dahil yung nagpo-produce ako noon, I spent about 140 million cash na walang bumabalik. Kasi wala ho ako marketing. So show lang ako ng show, bigay lang ng bigay ng tulong, pero wala ho akong commercial. Wala. Zero. Basta lang makapagpa-show ako. Nung dumating na yung time, sabi ko, Sir Joey, hihinto na ako. Tama na, magpapaalam na ako sa showbiz. Tinawagan niya ako. Nag-meeting na naman kami, at eto na ho ang kinatapusan ng meeting. Okay ba sa'yo? Co-prod na tayo. Hindi ka na black time. Kasi ang black time mo, ako nagbabayad. Nagbabayad ako ng 2.2 million a week. It's almost 10 million a month. Pero po yung pagrenta ng ilaw, renta ng sound system. Gumagasto ako halos mga 15 million a month. Pera ko ho yun. Ako ho yan on my own. So dumating po sa point na 140 million cash out na ako. Sabi ko, wala namang pumapasok na pera sa akin. Sayang naman. Maintindihan naman ng tao. And then after that, nag-meeting kami. Sabi niya, okay ba sa'yo? Huwag ka na huminto. Aalis na ako. Papaalam na ako. Aalis na ako dito muna sana sa Pilipinas. Sabi ko, doon na muna ako. Nag-isip ako mag-drummer ulit sa ibang bansa. Dumating yung point na yan. Sabi niya, o sige, usap tayo. Kakusapin ko si FLG, ang marketing. Kami na magbebenta ng show mo. It's gonna be a co-prod. So, naging co-prod po yun. Napag-usapan, nabuhayan na naman ako. Ito na ho yun. Naging daily show na po. It's Monday to Friday, 5 to 6:30. Ito po ang nangyari. So, yun po ang naging daily show. So, that time, kailan nangyari to? April 18, 2016. GMA Studio po yan. Dito na ako nagsimula. Hanggang ngayon po, nandito pa rin hanggang sa magtatapos. Sinabi ko lang ho sa inyo to para malaman nyo yung pinagdaanan ko dito. Hindi ako dumaan dito na isang star. Hindi ako dumaan dito na binigyan ng importansya kaagad. Hindi ho. Sa business na to ho, kailangan magbigay ka ng ratings. Kailangan kumita ang programa mo. Hindi ba? Saka yung sinasabi nilang wala kang utang na loob pag umaalis ka sa istasyon. Para sa akin, dapat pareho. Kasi sa industriya to, pag hindi ka nag-ratings, tinatanggal ka. Pag nagre-rate ka, napakikinabangan ka. Ibig sabihin yan, kumikita ka, kumikita ang istasyon. Ganun lang po yan. Kaya sasabihin nyo na walang utang na loob pag umaalis sa istasyon. Hindi ho ganun yun. Hindi nyo naintindihan ang sinasabi nyo. Pag ikaw ay nagre-rate, siyempre aalagaan ka. Iingatan ka. Kasi nagpapasok ka ng pera eh. Kasi yan ho ang business na to. And this is showbiz. Alam nga naman nung hindi ka na kumikita, hindi ka pa nagre-rate, stay ka pa ng istasyon. Dapat naiintindihan ng lahat ng tao yan at ng lahat ng artista. So, paano ka magre-rate? Give your best, bigay mo lahat ng nalalaman mo, at mag-aaral ka. Dahil itong programa mo, anuman, isa kang artista, dramatic actor ka, komedyante ka, extra ka, give your best. Bigay mo yung kakayanan mo, baka sa pinag-uusapan po dito is entertainment at talent. So yan ang totoong istorya niyan. And after that, naging daily show na to, nagkaroon pa kami ng prime time, ang daming pumasok ng mga commercials. So, yan ang nangyari dyan. Tapos na po yung istorya yan. Ngayon,